sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Unang-una sa lahat. Headlines. Unang-una sa lahat. Headlines. 6 katao timbog sa drug bypass operation. Drug din naman na dismantle dyan po sa Midsayap, North Cotabato. Unang-una sa lahat. Headlines. 2 lalaki timbog sa unang araw ng Comelec Gun Ban sa Maguindanao del Norte. Unang-una sa lahat. Headlines. Mahigpit naman na seguridad sa BARM habang umiral. Ang Comelec Gun Ban ipinatutupad ng PRO BAR. Unang-una sa lahat. Headlines. OMI o PAPRO at iba pang ahensya nanawagan ng hustisya sa pagpatay sa 3 peace advocates. Unang-una sa lahat. Headlines. Shabu at baril nasamsam sa search warrant operation sa Kidapawan City. Unang-una sa lahat. Headlines. Top 1 most wanted person naman ng Digos City, timbog sa bayan ng Magpet sa North Cotabato. Unang-una sa lahat. Headlines. OPAPRO Chief sinuri ang mga peace projects sa Camp Badur. Unang-una sa lahat. Headlines. 6ID nagbukas naman ng bagong golf facility at cafe sa Camp Siongko sa Awang. Dato din Sinsuat. Unang-una sa lahat. Headlines. Jogging at iba pang recreational activities pansamantalang suspendido sa Bangsamoro Government Center dito sa lungsod. Unang-una sa lahat. Headlines. Senator Robin Padilla naman at Samira Gutok bumisita sa bayan ng Calanogas matapos ang naganap na landslide kamakailan. Unang-una sa lahat. Headlines. Mayor Baba Abas ng Dato din Sinsuat nanawagan ng pagkakaisa sa likod ng UBJP at ng MILF. Unang-una sa lahat. Headlines. ICM makakuha naman ng ako ng kooperasyon kay bagong Peace Panel Chair Mel Sarmiento. Unang-una sa lahat. Headlines. Bangladesh lawmakers nakipagpulong kay ICM makakuha sa BARMM. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang nasunod ng mga kasama, babae, nabangga at pumailalim pa sa truck sa Maynila. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang national pa rin mga kasama, anti-DDS at pro-BBM vlogger na si Mima Alicia. Patay sa pamamaril sa Caloocan. Kinakasama nito, kritikal. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita naman sa ibayong dagat mga kasama, landslide tumama sa southwest China. Search and rescue operation nagpapatuloy. Unang-una sa lahat.
Headlines. At balitang sports, LeBron James hindi pa rin nakapipili ng team na lilipatan sa NBA. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita. Impormasyon, Reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Gising na! Bago na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Isa pong magandang umaga mga kasama, mga ka-radyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Sabado, ngayon po ay July 18, 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, sabal khair, magandang umaga mga kasama. The whole in and outside the Bangsamoro region. Mula po dito sa buluwagang pambalitaan ng DXMY 90.9 Cotabato. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side, si Radyoman Sir Danilo Malaran. At sa ngalan din ng ating unang pong regular na nakakasama tuwing araw po ng weekday sa programang Unang Radyo ng Balita. Radyoman Sir Mike Tersuan, ako naman ang inyong Radyoman Jewel Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa live pong napapakinggan sa ating frequency na DXMY 90.9 na Cotabato. DXMY 90.9 na Cotabato mga kasama. At syempre sa atin din pong Facebook page mga kasama via live stream. Ating programang Unang Radyo ng Balita live pong napapakinggan via DXMY 90.9 na Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Syempre huwag pong kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, kaganapan at ano pa mang mga development story mga kasama dito po sa loob at labas ng ating pinakamahal na Bangsamoro Autonomous Region. Unang radyo, unang balita. Magandang umaga muna mga kasama sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Una sa kani-kanila pong sa dial po ng kani-kanilang mga radyo mga kasama. Sa mga kasamahan natin dyan na nakikinig, dyan po sa kani-kanilang mga tahanan. Good morning po ha. Kumusta po ang inyong gising mga kasama? Kumusta ang inyong weekdays? At ngayon ay papasok naman ho tayo sa weekend mga ka-idol. Larinaway nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa namang uri ng kapahamakan. Tuloy lang ang laban
sa buhay. Unang radyo, unang balita. Magandang umaga muna sa ating mga commentator kay Ma'am Beth Suwaga Vlog. Good morning ho. Good morning ma'am. Kay Elmer Bong sa Angeles. Bong S. Angeles pala. Separate. Good morning mga Cotabateños. Magandang umaga rin mga kasama kay Manisan Jezabel ng Pansakala sa Aritsten, Family Sulaiman. Good morning dito po sa Cotabato City. Magandang umaga rin kay Danny Labrador. Good morning everyone. Kay Lot M. Sapi, good morning din. Dato Udog Uto, sir. Magandang umaga po. Watching from SPDA Dato din Sinsuat. At kay Miss M. Bunko. Assalamualaikum. Good morning, sir. Watching from Qatar. Magandang umaga rin mga kasama kay Ma'am Wahida Kano Malapad ng Kapimpilan Kalayangan SGA Farm. Sabi niya dito, magandang umaga from family Mamalapat and Sabah family. Magandang umaga. At siyempre kay Abu Khair, good morning po. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Bueno, dako muna tayo mga kasama sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga. Mga kasama, inaresto po sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA BARM na nauwi pa sa pagkabuwag ng isang drug den ang 6 na individual. 6 katao sa bayan po o sa barangay poblasyon na 3 ng Midsayap sa North Cotabato. Ayon sa PDEA BARM, kabilang sa mga naarestong pinaginalang drug maintainer na kinilalang si alias Hasna at 5 pang individual. Na-recover din sa naturang operasyon mga kasama ang humigit kumulang 16 na gramo ng pinaginalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos sa drug paraphernalia, drug bypass money, mga cellphone, isang improvised caliber 45 pistol at mga bala. Nakaharap naman ang mga sospek sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 kaugnay sa iligal na pagmamayari ng baril at ng mga bala. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, 2 lalaki naman ang dinampot sa magkakahiwalay na checkpoint operation. Diyan naman sa bahagi ng barangay Borongkotan ng UP Maguindanao del Norte matapos manang mahulihan ng mga short firearms sa unang araw mismo ng pagpapatupad ng COMELEC gun ban. Ayon kay Police Regional Office Bar spokesperson ng Police Captain Steffi Salangit, nangyari ang magkakahiwalay na pagkakaaresto sa mga individual bandang alas 8 ng gabi. Agad silang isinailalim sa kustodiya ang naturang 2 sospek matapos mabigo manong makapagpakita ng kinakailangang permit mula sa Commission on Election o COMELEC. Kasabay nito mga kasama, muling pinalalahanan ng mga otoridad ang mga rehistradong gun owner na kahit may permit to carry firearms, kailangan pa rin ng kaukulang pahintulot mula sa COMELEC upang makapagpadala o makapagdala ng mga baril habang umiiral ang COMELEC gun ban na kaugnay sa paghahanda sa First Barm Parliamentary Election. Unang radyo, unang balita. Ngayon naman sir, update natin last night. Siguro meron na tayong 2 nahuli dito sa implementation ng ating COMELEC gun ban. But doon naman sa area ito ng UP. O 2 male factors ito, nahuli natin sila sa checkpoint. Pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin sa Bangsamoro,
officially po 12 midnight na nag-start na po itong ating COMELEC gun ban para makaiwas po tayo kahit pa tayo ay mga registered gun owners at meron tayo mga PTFOCR na mga permit. Hanggat wala tayong permit from the COMELEC, hindi po tayo maaaring magdala ng mga baril kahit saan pa mang areas dito sa Bangsamoro. Around 8 p.m. po ito, sir. So ang dala nila ay mga short firearms doon sa Purok Azucena, Barangay Borongotan, UP, Maguindanao del Norte. Magkahiwalay ito sila, sir. Itong dalawang alias natin na si alias Sema at saka si alias Jer. So may na sila, no, may violation na sila ng Republic Act 10591 natin or yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation doon sa COMELEC gun ban. Taga doon lang naman sila sa Barangay UP, Barangay Borongotan UP. Yung isa ay foreman, yung isa naman ay construction worker din. Unang radyo, unang balita. Pinalalahanan naman ng Police Regional Office sa barang publiko na mas pinaigting ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region sa panahon ng halalan sa pamamagitan ng mga checkpoint, control point at karagdagang deployment ng mga Police, Armed Forces of the Philippines or AFP, Philippine Coast Guard o PCG at iba pang National Support Units. Ayon pa kay Captain Salangit mga kasama, hindi umano sapat na may lisensya sa baril o carry o permit to carry firearms outside of residence ang isang gun owner upang makapagdala ng baril habang umiiral ang COMELEC gun ban. Kinakailangan din umano ng Certificate of Authority o Exemption mula sa Commission on Election o COMELEC. Binigyan din pa ng pulisya mga kasama na hindi otomatikong ibinibigay ng COMELEC ang naturang certificate. Kaya naman, inikayat ang lahat ng gun owners sa susunod sa umiiral na mga lituntunin upang makaiwas sa paglabag at pananagutan sa batas. Unang radyo, unang balita. Hindi lang ako particular sa control points or yung mga checkpoints natin kasi bukod pa dyan sa mga established na checkpoints natin, meron pa tayong mga checkpoints from the COMELEC. Pero dapat talagang isipin or alalahanin ng ating mga kababayan dito sa Bangsamoro Region na yung mga loyable personnel natin dito sa BARM, hindi lamang yan mga organic personnel ng RO BAR, meron pa tayong inaasahan na darating from the other region, iba pang mga national support units natin as well as from the AFP and PCG counterpart. So wag po tayong magpapakampante kasi napakahigpit po ng ating seguridad ngayong election period. Kailangan niya ng Certificate of Authority galing COMELEC. Hindi po automatic na ibinibigay yung Certificate of Authority from the COMELEC kahit pa tayo ay may lisensya or yung may PTC, FOR na. Ito ay binibigay, pwede ka mag-apply para sa Certificate of Authority. Depende po yan sa pangangailangan qualifications natin. Pwede ito sa mga law enforcement agencies, yung mga authorized personnel nila. Halimbawa sa amin dito sa PNP, sa AFP, example is yung NBI or yung iba pang mga law enforcement agencies. Next po, yung mga security agencies natin at saka yung kanilang mga personnel din or yung mga disbursing officers na yung trabaho ay magdala ng malalaking halaga ng pera or yung ibang mga tao pa na napapatunayan natin or may mga reports, incidents na may banta doon sa kanilang security or sa personal nilang buhay. Pero depende pa rin po yan sa pag-aaproba ng COMELEC. Unang radyo, unang balita. Sa kaugnay pa rin na balita mga kasama, nilino naman ng mga otoridad ang pagkuha ng Certificate of Authority o Exemption sa ilalim ng COMELEC gun ban ay nakabate pa rin sa mga kategorya ng aplikante at hindi otomatikong naaaprubahan. Ayon pa sa PNP mga kasama, kinakailangang magsumiti ng application form at mga kaukulang supporting documents ang mga aplikante nito. Kabilang sa mga maaring mag-apply ang mga law enforcement personnel at kabilang
sa security agencies depende naman sa umiiral ng mga napatakaran ng Commission on Election. Bukod sa mga dokumento mga kasama, isinasailalim din ang bawat aplikasyon sa threat assessment at iba pang proseso ng pagsusuri bago pagpasyahan kung pagkakalooban ba ng exemption sa election gun ban. Unang radyo, unang balita. Application kasi depende yan sa categories nga natin. Yung example ko kanina sa law enforcement, sa security agency. Tapos meron tayong i-fill up dyan na application form. Tapos and ihanda natin yung ating mga supporting document. Meron po yan na threat assessment din. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:21 na po ng umaga mga kasama. Dagdag pa rin na balita, arestado naman sa isang joint manhunt operation ang isang 57 anyos na lalaki na kabilang sa most wanted person ng Digos City matapos siyang matunton sa barangay Gubatan ng bayan ng Magpet sa North Cotabato. Kinilala lamang ang suspect na si alias Balongkoy, ang suspect na naharap sa kasong homicide. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng koordinasyon ng Cotabato Provincial Police Office at iba pang unit ng PNP at Armed Forces of the Philippines, bate naman sa inilabas na warrant of arrest laban sa naturang individual. Ayon sa Police Regional 12 mga kasama, dinala ang suspect sa Magpet Municipal Police Station para sa booking documentation at medical examination bago ito ilipat sa Digos City Police Station para naman sa kaukulang disposisyon. Pinuri rin ng Pro 12 ang matagumpay na koordinasyon ng mga operatiba sa pagkakaaresto sa wanted na individual. Unang radyo, unang balita. Sa Kidapawan City mga kasama, nasamsampo ng mga operatiba ng Kidapawan City Police Station at iba pang law enforcement units ang pinaginalang shabu at isang baril sa pagpapatupad ng mga search warrant sa barangay Indangan ng Kidapawan City sa North Cotabato. Target sa naturang operasyon ng isang high-value individual o HVI na kinilalang si McCoy dahil sa manoy paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Gayunpaman, wala ang suspect sa kanyang bahay nang isagawa ang operasyon at nanatili pa rin at large. Ayon sa Police Regional Office 12 mga kasama, na-recover nila sa naturang lugar ang 6 na sachet ng pinaginilang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 7.6 grams. So, nagkakahalaga ng 51,680 pesos, isang pistol, magazine at 4 na bala. Patuloy naman na pinaganap ang nakatakas na suspect. Unang radyo, unang balita. 5:24 ng umaga mga kasama, naglabas naman na magkasanib o pinagsanib na pahayag ang OMI Inter-Religious Dialogue Ministry, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO at BOCB-CP Episcopal Commission on Inter-Religious Dialogue upang kondinahin ang magkakasunod na pagpaslang sa isang guro, isang media worker at ng isang peace advocate sa Bangsamoro Autonomous Region. Nanawagan din ng 3 institusyon sa Philippine National Police, Bangsamoro Government at iba pang law enforcement agency na magsagawa ng mabilis, patas at masusing investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng naturang krimen. Binigyan din nila mga kasama ang pagpaslang ay hindi lamang pag-atake sa mga individual kundi maging sa mga adhikain sa edukasyon, malayang pamamahayag at ng kapayapaan sa komunidad. Kasabay nito mga kasama, nagpahayag sila ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at hinimok ang publiko na patuloy na isulong ang pagkakaisa, dialogo at pananagutan upang mapigilan ang kultura ng kawalang parusa at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa BARMM. Unang radyo, unang...
5:25 ng umaga mga kasama, dagdag pa rin na balita, bumisita naman si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Melsenen Sarmian sa Camp Bader at sasakop ng 601st Brigade upang inspeksyonin ang mga proyektong ipinatutupad sa ilalim ng Camp Transformation Program ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Kasama mga opisyal ng PAPRO, Bangsamoro Parliament at iba pang peace stakeholders, sinuri ang progreso ng mga proyektong naglayong mapalakas ang kapayapaan at kaunlaran sa mga dating kampo at kalapit na komunidad. Binigyan din ni Sarmiento mga kasama ang kahalagahan ng aktual na pag-inspeksyon upang matiyak ang maayos na implementasyon ng naturang mga programa. Samantala, tiniyak naman ng opisyal ng 601st Brigade at ng 6th Infantry Division sa pamamagitan ni Commander Major General Jose Vladimir Cagara Jr. ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng sa OPAPRO at iba pang katuwang upang maisulong ang matagumpay na pagpapatupad ng Camp Transformation Program at mapanatili ang ligtas at matatag na kapaligiran sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:27 ng umaga mga kasama, tunguin natin ang linya ng mga kasamang radyoman na reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Unahin natin ang linya ni Radyoman Ed Sabang sapagkat binabanggit dito manoy runner ng Shabu arestado sa bypass operation sa RH9 Cotabato City. Detalye ng balita mula kay Radyoman Ed Sabang. Ronda Presinto. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking umano'y drug runner matapos masakote ng City PNP Drug Enforcement Unit alas 5:40 ng hapon sa bahagi ng Virgo Subdivision, Purok 7, Barangay Rosarets 9, Cotabato City. Kinilala ng CPDO ang suspect na si alias Moss, 53 anyos, may asawa, construction worker, residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pag-ingat ng suspect ang isang maliit na silyadong pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakahalaga ng 544 pesos object of sale. Nakakulong na sa Police Station 1 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Maneps Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report pa rin ito at SGA Bar naman may bago ng administrator. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansaw. DXMY. Formal nang ipinasa ni BTA Member of Parliament Botsmalang ang tungkulin bilang administrador ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao kay BTA Member of Parliament Muhammad Kelly Antaw sa isang turnover ceremony na ginanap sa tanggapan ng punong ministro. Saksi sa nasabing aktibidad sina Balma Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Magakwa, MLG Minister Jordan Bayam, Commander Transiba, iba pang opisyal at panauhin. Ang turnover ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng pamahala at paghahatid ng mga serbisyo sa mga komunidad sa Special Geographic Area. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban South Attack Arimen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansaw sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report pa rin Ito BAM traditional leaders naman nagkaisa para sa mapayapa at maayos na parliamentary election. Detalye mula kay Radyoman DC Mangod. DXMY. Nangako ang sektor ng traditional leaders sa Bangsamoro Autonomous Region ng kanilang buong suporta sa pagsasagawa ng isang mapayapa, kapanipaniwala at maayos na kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Pinangunahan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH ang naturang aktibidad upang isulong ang mapayapa at demokratikong pakikilahok ng Traditional Leaders Organizations o TLOs na akreditado ng Commission on Elections o COMELEC
kasama ang iba pang mga katuwang sa usaping pangkapayapaan at halalan. Nagtapos ang aktibidad sa paglagda ng mga kalahok sa isang kasunduan para sa kapayapaan o Peace Covenant bilang patunay ng kanilang sama-samang pangako na pangalagaan ang integridad ng halalan at pigilan ang anumang uri ng karahasang may kaugnayan sa eleksyon bago ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamaang Radyoman na reporter. Sa kanila pong unang bukso ng balita ngayong umaga, mga kasama. Magandang umaga pala kay Sir Alex Mabinay. At good morning din mga kasama sa ating mga commentator. Ito sina Amun Vlogs as of 5:31 AM mga kasama. Magandang umaga from Riyadh. Watching from Riyadh si Amun Vlog. Good morning din kay Dara G. Oyao. Good morning sir and DXMY. Kay Antibay Umul Kulsum Timbangwaya. Magandang umaga. Kay Dato Tongwaya, magandang umaga rin from Purok Bay Alamin ng Barangay Dato Balabaran. Connie Memey, good morning din. Kay Dato Pai Benito, magandang umaga. Waalaikumsalam sir. Nakikinig po sila sa may bahagi ng Taviran, Dato din Sensuat. Sa lahat po ng mga taga Taviran yung isa nating radyoman dyan dyan sa bahagi ng Taviran, good morning. Radyoman Maestro. Good morning din kay Ate Sumbay Adam from Almonte Extension, Cotabato City. Magandang umaga rin sa kanya pong mga binabati. Sino ba to? Si Asana Jam Laga Adam from Tamuntaka 3 nakikinig ko. Watching from Almonte Extension ng Cotabato City. Kay Regel Gornes Guerrero. Magandang umaga rin Shout out and watching from Malamonte sa bayan po ng Midsayap mga kasama. Waalaikumsalam din Sir Matua Manguda, good morning. Galil Usman of Tanwil, Dato din Sinsuat. Kumusta na kaya yung elementary ng Tanwil? Kay Sali Abdul Karim, magandang umaga rin. Parida Balabagan, good morning from Barangay Lagundi, Tugunan SJ Barm. Kay Ahmad Inok ng Tenorio, good morning sir. Ahmad brother. Kay Haji Johnny Makalay Mamo Mapimapita from Raja Boyan. Sa lahat po ng mga taga-Radya Boyan, magandang morning. Kay Mine Masukat Akan, good morning din watching from Taguig City, Manila sa Green Mosque. Shout out din sa kanyang asawa na si Norhen Pika Akan. Magandang umaga and marami pong salamat. Unang radyo, unang balita. 5:33 ng umaga mga kasama. Standby muna at tayo po'y magbabalik. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-om. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at
oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Uy, nakadungog na baka sa balita ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Arlina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Oras mga kasama, 5:38 ng umaga. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin po ang programa ng unang radyo ng balita ngayong umaga mga kasama. Umaga po tayo ngayon ng weekend. Ngayon po ay Saturday. Good morning sa lahat pala ng mga nagja-jogging, sa lahat po ng mga nagsasagawa ng iba't ibang recreational activity ngayong weekend mga kasama. Yung iba naman nagta-travel o magta-travel papunta sa kanilang nais na puntahan. Yung iba naman magpapa-unwind sa iba't ibang mga lugar. Basta ang baunin mga kasama ay mag-iingat sa lahat ng pagkakataon. No? Ngayon po ay July 18 mga kasama, nakakakalahati na ho tayo sa quarter to na tayo, papasok na sa buwan po ng Agosto. Bilis ng sandali, ang bilis ng mga panahon mga kasama. Kaya pag ikaw ay nangarap, make it sure na sisimulan mo sapagkat as time flies, ang bilis ng panahon at hindi mo mararamdaman na na-achieve mo na yung iyong pangarap. Basta't lagyan lamang, i-mix lang mga kasama yung sipag at tiyaga. Yung puro pangarap lang. Sige. Magandang umaga pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY, lalo na yung ating po mga commentator dito na kanina pa nag-aantay. Yung iba, napasadaan na po natin yung iba. Kaya punta natin dito yung hindi pa natin nabasa mga kasama. Ito, magandang umaga kay Fatima Utob, Dola Ayo. Magandang umaga po, Idol! Sabi At dito po sa may bahagi ng Staros Street sa RH9, Cotabato City. Lahat po ng mga taga-Esteros magandang umaga. Good morning ho sa inyong lahat mga kasama. Sherwin na Pascua, good morning din from RH2 ng Cotabato City. See you there maya-maya. RH2. Sambay Adla, magandang umaga rin. Kay Tristan Nayat V. Gulay, good morning din. Rajman. Kay, paano ba to? Paano ba to basahin? Alhamidan
Midan Sarib Moluk. Ano? Correct me if I'm wrong, Ustad Moluk. Kasi hindi tayo masyadong lib, no? Pagdating sa Arabic language. Shoutout naman po, sabi niya, sa Apo Beta Ro ng NDU School. Good morning din kay LJ Landau. Good morning po, Sir George. Pakibati naman po sila sa may bahagi ng Sitio Ulango ng Barangay Labungan, Dato din Sinsuat. Thanks and God bless. Wala nga naman po. Magandang umaga rin mga kasama kay Laga Bayaw, Mapimapita, Barangay Makir, Dato din Sinsuat. Kay RR Linas, good morning din. At sa lahat na po mga ka-idol. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Balikan muna natin mga kasamang linya, mga kasamang Radyoman Reporter. Sa kanila pong ikalawang bugso ng balita ngayong umaga, mga ka-idol. Unahin natin ang linya ni Radyoman Ebs Abang pa rin sapagkat RH11 ng lungsod, mga kasama, BLGU Top 1 sa isinagawang Bayanihan Kadugo Award. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. DXMY RMN Report. Masayang tinanggap ni RH11 Chairman Duarto Binangon ang paggawad sa barangay bilang top 1 and highest number of blood donor para sa 2026 Bayanihan Kadugo Award na isinagawa sa Cotabato City. Pinarangalan at kinilala ang BLGU RH11 bilang met 1% target donation rate na umabot ng 2.36% at special award barangay with most number of blood units collected na umabot naman ng 197 kung saan nasungkit ang first placer. Saksi sa parangal na natanggap ng RH11 ang DOH Sergeant Regional Center, MOH Minister Dr. Cadil Jojo Sinilinding Jr., CRMC Chief Dr. Ismael Dimaren, City Health Office at iba pa. Lubos ang kagalakan ni Cap Binangon dahil sa tulong ng barangay health workers, BLGU staff, councils at partisipasyon ng mga residente. Ang barangay RH11 aktibo sa pagsasagawa ng blood donation drive kada quarterly ng taon na layuning makatulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, anyway, congratulations pala sa BLGU RH11 sa natanggap nilang parangal, mga ka-idol. Magandang balita yan, ha. At syempre mga kasama, ito pa, balita pa rin, good news pa rin ito, ha. Pamilya naman na apektado ng lindol sa bayan ng Dato din Sinsuat, tumanggap na po ng family food packs. Saan galing ito? Sige, alamin natin mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. DXMY. Tumanggap ng family foods packs ang mga pamilyang naapektuhan na kamakailan ng lindol sa barangay Badak sa bayan ng Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Isinagawa ang relief distribution sa covered court ng barangay Badak. Pinangunahan ang pamahagi ni Vice Mayor Dato Babsil Sinsuat sa ilalim ng supervisyon ni Vice Governor Dato Marcel Sinsuat bilang bahagi ng agarang pagtugon ng pamahalaang panalawigan sa Maguindanao del Norte sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakisa sa aktibidad ang DSWD Field Office at 12, MDRRMO ng Dato din Sinsuat at ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Vice Mayor Babsil Sinsuat, layunin na turang programa upang makapagbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at pagpapakita ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga katuwang sa ahensya sa pagtugon ng mga pangailangan ng komunidad. Sama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Ban Sautatak Armen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report naman ni Radyoman Ma'am Daisy Mangod. Ito, Bangsamoro Government Center nagpatupad ng pansamantalang suspensyon sa jogging at recreational activities dito sa lungsod. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report.
Epektibo kahapon, July 17, 2026, pansamantalang ipinatigil ang lahat ng jogging at recreational activities sa loob ng Bangsamoro Government Center o BGC sa Cotabato City. Ayon sa inilabas na abiso, ipinatupad ang naturang hakbang bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat ng empleyado, bisita at iba pang gumagamit ng pasilidad na mahigpit na sumunod sa direktiba hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga kinauukulan. Hinihiling naman ng pamunuan ang pangunawa at buong kooperasyon ng publiko habang ipinatutupad ang pansamantalang suspensyon. Samantala, pansamantalang suspendido ang morning work operation sa loob ng BGC sa darating na Lunes, July 20, 2026. Ang suspension ay kaugnay ng isasagawang National Government Bangsamoro Government Convergence Activity. Magbabalik ang regular work operations pagsapit ng 1:00 ng hapon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita mga kasama. 5:46 ng umaga, good morning pa rin ang ating pagbati sa lahat ng mga tagapakinig ng DXMY. Magandang umaga kay RR Linas, kay Dato Ali, good morning. From Pinaring Sultan Kudarat, kay Hase Rosman Eman, good morning din from Camp Darapanan, Sultan Kudarat MDN. Sana po matulungan, sabi ni Sir Hamdan Moluk, ang mga pamilya po na doon sa 2nd District ng Calanogas. Sige. Kay Muhammad Ali Hassan, good morning din. Waalaikumsalam from Cotabato City, watching from Quezon City. Unang radyo, unang balita. Tuloy muna sa detalye po ng ating mga balita mga kasama as of 5:47 po ng umaga. Bumisita po sa bayan ng Calanogas sa Lanao del Sur sina Senator Robin Hood Padilla at dating senador na si Samira Gutop upang personal na makiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa kamakailang insidente ng landslide. Sa kanilang pagbisita mga kasama, nakiramay ang dalawa sa mga naulilang pamilya at nagpahayag na rin ng suporta sa mga residenteng naapektuhan ng naturang kalamidad. Ayon sa pamahalang bayan ng Calanogas sa LDS, ang kanilang presensya ay nagsilbing pagpapakita umano ng pagkikisa at malasakit sa gitna ng pagdadalamhati ng komunidad. Nagpasalamat naman ng lokal na pamahalaan sa patuloy na panalangin, tulong at suporta mula sa iba't ibang lider ng mamamayan habang nagpapatuloy ang pagbangon at rehabilitasyon ng Calanogas matapos ang matinding trahedya. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Bangsamoro mga kasama, partikular sa Cotabato City, nanumpa po si Formal pong nanumpa kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Bakakua si Alauya Adyong Alonto bilang Commissioner ng Bangsamoro Youth Bangsamoro Youth Commission o BYC na kakatawan sa Lanao del Sur at Marawi City. Sa kanyang panunumpa mga kasama, ipinahayag ang patuloy na pagtitiwala sa mahalagang papel ng kabataan na bilang katuwang sa nation building. Sa pamamagitan ng delikadong pamumuno at aktibong pakikilahok, layunin ng Bangsamoro Youth Commission o BYC na higit pang mapalakas ang good governance at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang kabataang Bangsamoro na makibahagi sa mga pagunlad sa rehiyon. Unang radyo, unang balita. 5:49 ng umaga mga kasama. Binati naman ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Bakakua si Secretary Mel Sarmiento ng OPAPRO sa kanyang pagkakatalaga bilang bagong chair ng Government Peace Implementing Panel kasabay ng pagpapahayag ng suporta ng Bangsamoro Government sa nagpapatuloy na peace process. Kanyang mensahe sinabi ni Aisha Bakakua na nagtitiwala siya sa kakayahan at pamumuno
ni Secretary Sarmiento sa pangangasiwa ng panel na may mahalagang tungkulin sa pagpapatupad ng mga kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front at ng MILF. Iginit din ng punong ministro ng BARM na mananatiling katuwang ang Bangsamoro Government sa pagpapalakas ng koordinasyon at kooperasyon upang maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at katatagan at kaunlaran sa BARMM. Unang radyo, unang balita. 5:51 ng umaga mga kasama. IFM News. IFM News. IFM News. National. Dako naman tayo sa detalye po ng ating mga balitang nasyonal. Nasawi po ang isang 24 anyos na vlogger na kilala bilang Mima Alicia matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa barangay 171 ng Caloocan City madaling araw kahapon June o July 17. Sugatan naman ang kanyang kinakasama na kasama rin niya sa oras na yon ng maganapang insidente. Ayon sa Philippine National Police mga kasama, dakong alas 3:06 ng madaling araw nang umano'y pasukin ng dalawang armadong sospek ang nasakay ng motorsiklo ang bahay ng mga biktima at pagbabarilin ang mga ito saka tumakas. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pamamaril at makilala ang mga sospek na nasa likod ng naturang krimen. Unang radyo, unang balita. IFM News. Samantala mga kasama, sugatan naman ang 28 anyos na babae matapos siyang mabangga at makaladkad ng isang truck sa Osmeña Highway sa Maynila. Bati sa kumalat na video mga kasama, makikitang hinabol pa ng biktima ang isang pampasaherong jeep para makasakay at makasama sa dalawang lalaking kasama niya. Ngunit mabilis na umarangkada ang jeep na kahit naka-green light pa ang tatawirang isang kalsada. Matapos makalpas ang jeep mga kasama sa daanan ng truck bandang alas 2 ng madaling araw ay siya naman ang biglang sumulpot o pagsulpot ng babae na makikitang nahagip ng truck dahilan para ito ay magulungan. Unang radyo, unang balita. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat. 5:53 ng umaga mga kasama, balita sa Ibayong Dagat naman, nabaon po sa lupa ang ilang residential buildings at natrap ang di pa matukoy na bilang ng mga tao kasunod ng landslide sa western city ng China na Chongqing kahapon Biyernes. Sa report ng state media, 8 katao ang nasagip mula sa mga debris habang nagpapatuloy pa ang search and rescue operations. Nangyari ang landslide mga kasama alas 9:08 ng umaga sa Pengshui Country ng Chongqing. Ang naturang county ay matatagpuan sa southeast part ng Chongqing na may border sa mga provinces ng Hubei at ng Guizhou. Unang radyo, unang balita. Balitang Sports. Balitang sports tayo mga kasama, hindi pa rin nakakapili si NBA superstar LeBron James ng koponan na lilipatan. Mahigit na 2 linggo na ang nakalipas mula nang tuluyan niyang iniwan ang Los Angeles Lakers upang pumasok sa free agency ng NBA. Sa kanyang unang public appearance mga kasama, mula nang umalis sa Lakers, natanong si LeBron kung mayroon na siyang napiling koponan. Gayunpaman, hindi nito diretsong sinagot. Sa halip, nagpahiwatig lamang siya na malapit nang malaman ng publiko ang kanyang desisyon sa buhay. Sa kasalukuyan, ilang NBA teams na ang nagpahayag ng interest na makuha ang superstar, kabilang ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat na dati niyang pinaglaruan at nadala sa NBA Finals. Balitang Sports. Unang radyo, unang balita. .55 na po ng umaga mga kasama.
Yan na po ang kalipunan ng ating programang Unang Radyo ng Balita. Pero bago tayo pansamantalang magpapaalam ito pahabol lang mga kasama. Good morning kay Mad Zambag, Mapia Mapita. Magandang umaga rin kay Zen Onzo. Uy, kay Bapa Ali Abdul nakikinig pala dyan po sa bahagi ng Lower Capitan mga kasama. Magandang umaga. Waalaikumsalam. Bapa Ali and Auntie Saimuna. Yan po sa may binabanggit nating lugar sa Lower Capitan yan. Ng Dato din Sinsuat. Good morning ho sa inyo dyan. At ngini kapisan. Sige. Magandang umaga rin mga kasama kay Zene Anso, kay Ansari Kongkong. Good morning. Mapia Mapita from SGA Barn sa Tugunan, Pamalian, SGA. Kay Habibti Mona. Good morning din. Magandang umaga po, ma'am. Watching from Riyadh. Unang radyo, unang balita. Still 5:56 ng umaga mga kasama. Balikan natin ang linya ni Radyoman Daisy Mangod. Always kang updated sa mga press ko. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Balikan natin mga kasamang linya ni Radyoman Daisy Mangod sa kanyang si Showbiz Report. Binabanggit dito Paulo at anak niyang anak kay LJ. Abay nagbanding umano sa United States. Wala kay Radyoman Daisy Mangod. Go ahead Radyoman Daisy. Sa wakas, nagkita at nagbonding pa sa Amerika si Pangulo Avellino at si Aki, ang kanyang anak kay LJ Reyes. Sa photo, magkaharap ang mag-ama. Nakaupo si Aki sa gilid ng bakod sa highway while nakatayo naman si Paulo. In broad daylight iyon. Mukhang bago ang litrato dahil binata na si Aki. Kapareho lang din how he looked sa opening ng cookie store business ng kanyang ina sa New York. Obvious na kuha ang photo na yun nang magpunta recently si Paulo sa US. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng Showbiz Report na yan. Maraming salamat din mga kasama sa lahat po ng ating mga kasamang Radyoman Reporter sa kanila pong ibinahaging mga balita ngayong Sabado, weekend, July 18, 2026. Magandang umaga rin na kay Sir Elmer Bong Angeles. Sabi dito, shout out naman po si sa DBS J. Sa DBS J Pickleball Club, sabi ni Sir Bong Elmer Bong Angeles. Ay, magandang umaga rin pala kay SSS Branch Manager, Social Security System. Mabait na tao to, madaling lapitan. Good morning magandang umaga. Assalamualaikum si Sir Bong Mabinay. Ayun, ang kapatid ng isang Mabinay dyan sa Bangsamoro Transition Authority, mga kasama, staff ng isang BTA Parliament member. Nabanggit natin itong si Deputy Speaker ng BTA, si Romeo Sema, si Sir Alex. Sige, magandang morning pa rin kay Samsudin Mama Saunda ng Ligawasan Municipality sa SGA Barm. Meron pa akong nakita. Uy, si Bapa Ali, sabi na dito, pampagwapo kapi. Ano kaya yun? Ano yun na Bapa Ali? Ininto ba? Kapi, bagdaro ng ka. Eto, pagbati naman ito mga kasama. Mula po naman kay Kuya Pres sa Sultan. Ang siya pong si Sultan na Kudarat MDN Administrator, si Sir Benjamin Pon Alhaj. Okay, po. Yan, Radyoman. Sabi na dito si Alhamdulillah and congratulations si Ibrahim o Dr. Ibrahim Mbing. Yes, dito bilang School Division Superintendent sa School Division of Maguindanao del Norte. Mula ho sa Pride of Province of Maguindanao del Norte. Pagbati mula kay Sir Benjamin Pon, Kanui kag Kapitano, Sir Benjamin Pon. San Sariwa. Anyway, ano lang yan native, sabi ni Papali. Sige,
6 o'clock na po ng morning mga kasama. Dahan-dahan na po akong magpapaalam sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din po ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side, si Radyoman Danny Dalilo Malaran at Radyoman Sir Eric Madamba Jr. sa ating namang digital. Susunod na ang inyong nakasanayan sa tuwing weekday sa programang Unang Radyo ng Balita. Susunod na para sa programang Straight to the Point Saturday Edition, si Radyoman Sir Michael Suwan at Radyoman Ebs Abang. Ako po ang inyong lingkod mga kasama, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.